Gwapo daw, totoong may matipunong pangangatawan. Ang mga katangiang ito raw ang ginamit ni Roberto Guevara para mapalapit hindi lamang sa mga babae, kundi maging sa mga may pusong babae. Pansinin daw kasi ang Malatyani Bravo nitong katawan, matikas at maskulado. Dahil kilala sa kanilang lugar sa Valenzuela City, hindi ito nakaligtas sa kilatis ni Domingo Dimas, na kalaunan ay naging malapit kay Roberto sa tulong ng ilang kaibigan. Masaya noong simula ang relasyong namagitan sa dalawa, ngunit walang nag-akala na ang pakikipagrelasyon ito ni Domingo kay Roberto ay magiging mitya pala ng isang malagim na trahedya noong November 20, 2012 nang matagpuan ang duguang si Domingo sa loob mismo ng sarili nitong silid. Ano nga ba ang naging motibo sa pag-atake kay Domingo ng lalaking minahal niya at pinangarap na makasama hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay? Pero ito pala ang maghahatid sa kanya sa kanyang katapusan. Alamin natin ang kwento sa likod ng pagpaslang kay Domingo Dimas. Siya si Roberto Guevara, 30 anyos at naninirahan sa Valenzuela City. Batay sa report na nagkalap ng inyong lingkod, gwapo raw itong si Roberto, pero sa mga larawang nakita ko, may kahabaan ang mukha nito kaya't kayo na lamang po ang humusga. Ganun pa man, malakas daw ang dating nito dahil sa matipunong katawan ni Roberto at maganda ang kanyang tindig. Mga katangiang hinahangaan hindi lamang ng mga kababaihan, kundi ng mga lalaking may pusong babae. Ito naman si Domingo Dimas, 35 anyos at taga-Barangay Parada, Valenzuela City. Isa siyang masipag na empleyado ng Valenzuela City Hall at staff member ng noon ay konsehal na si Lorena Natividad Borja. Isa si Domingo sa mga inaasahan pagdating sa pagtataguyod ng kanyang pamilya. Mabait na kaibigan at mabuting tao ang pagkakilala sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, siya ang kasakasama sa buhay ng kanyang pamangkin na noon ay sinusuportahan din niya ang pag-aaral. Nang mag-cruise ang landas ni Roberto at ni Domingo, agad humanga si Domingo kay Roberto dahil sa angking kakisigan ng huli. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang tumindi ang paghangang nadarama niya para kay Roberto, hanggang sa dumating ang pagkakataon na makuha niya ang numero ng telepono nito sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Nang kantyawan kasi siya ng malalapit na kaibigan sa kanyang birthday, hiningi niyang kapalit ng birthday treat sa mga kaibigang babae ang cellphone number ni Roberto. Kaya naman, sa ngalan ng librihan, sinikap nilang makuha ang numero ng cellphone ni Roberto kahit pa nga hindi pa naman nila ito kakilala. Sa madaling salita, nakuha ni Domingo ang inaasam na cellphone number ng kanyang ultimate crush na noon ay kilala lamang niya sa bansag na Johnny Bravo. Ito ang naging hudyat ng pagkakalapit ng dalawa hanggang sa mabuo na nga ang isang relasyon sa pagitan ng dalawa. Mula nga noon, lagi nang nagpupunta si Roberto sa bahay ni Domingo kasama ang ilan pang mga kaibigan. Dito raw madalas na nagiinuman ang mga ito. Saksi ang pamangkin ni Domingo na si Jericho sa mga kaganapang ito na ayon sa kanya ay padalas ng padalas. Ngunit ang masayang simula ng dalawa ay hindi inaasahang mauuwi pala sa isang malagim na krimen noong November 20, 2012. Ayon sa salaysay ni Jericho, malinaw na malinaw pa sa kanyang memorya na noong bandang 3:00 ng hapon ng araw na iyon, ginising siya ng kanyang tiyuhing si Domingo at nagpapapalit ito ng 500 piso. Ngunit sinagot niya ito at sinabing wala siyang barya para sa 500 piso. At dahil daw sa pagod sa eskwela,
Muli siyang bumalik sa pagtulog sa sofa ng sala. Pero ayon pa kay Jericho, sa tansya niya ay hindi pa nagtatagal nang muli siyang makatulog at muling magising dahil sa mga kalabog na kanyang nadinig mula sa itaas ng bahay. At noon nga'y nadinig niya ang pagtawag ni Domingo sa kanyang pangalan na humihingi ng tulong. Sa tono ng sigaw nito ay tila nasa matinding panganib ang kanyang tiyuhin, kaya nga nagmamadali siyang umakyat upang saklolohan si Domingo. Ngunit hindi pa siya nakakapasok sa silid, biglang isinara at inilak ang pintuan ng kung sino man ang nasa loob nito. Pilit niyang binubuksan ang nakakandadong pinto at nang hindi niya ito mapuwersang buksan, sumilip siya sa maliit na siwang sa bandang ibaba ng pintuan at doon niya nakita ang isang lalaking naka-rubber shoes at nakatayo sa sahig na basa ng dugo. Matinding kaba ang naramdaman ni Jericho dahil sa kanyang nakita at sa puntong iyon, alam niyang nasa matinding panganib ang kanyang tiyuhin. Kaya't hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Tumawag na siya ng tulong sa mga kapitbahay. Pero bago tuluyang lumabas, siniguro ni Jericho na ilak ang pinto para hindi makatakas ang suspect. Nakadouble lock ito kaya kahit ang taong nasa loob ay hindi ito mabubuksan ng walang susi. Dalawang kapitbahay nila ang rumesponde sa tawag na tulong ni Jericho at pagdating nila sa bahay, kitang-kita nila ang lalaking nagpupumilit makalabas ng bahay na nooy inilak ni Jericho para hindi ito makatakas. Nakuha pa daw nitong magtahi ng kwento na hinimatay ang kanyang tiyuhin at kailangang maagapan at dalhin sa ospital. Sa puntong ito, dumating ang isa pang pamangkin ni Domingo na si Aris at ito mismo ang kumilala sa pangalan ng suspect na si Roberto Guevara. Nang mapagtanto ng suspect na hindi umubra ang kwento niya, mabilis daw itong umakyat sa second floor ng bahay at mula nga doon ay unti-unti itong nakababa kahit patatlo ang nag-aabang sa kanya. Desidido raw na makatakas ang salarin dahil hindi nito iniinda ang mga palo at sipa ng kanyang mga kapitbahay hanggang sa ito'y makatakas sa tulong ng tricycle na ginamit bilang getaway vehicle. Samantala, habang abala ang iba sa paghabol sa salarin, binalikan nila Jericho ang tiyuhing si Domingo sa kanilang bahay. Dooy nandat na nila na halos wala na itong buhay at tigmak ng sariling dugo. Sinikap nilang maitakbo ito sa Valenzuela Medical Center at dooy sinikap ng mga doktor na mailigtas ang buhay ni Domingo. Ngunit sa kasamaang palad, idineklara na itong wala ng buhay makalipas lamang ang ilang minuto. Sa pagsusuri ng mga doktor, multiple stab wounds sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na may kabuuang 24 at ang sugat na tinamo nito sa lieg ang direktang ikinasawi ng biktima. Hindi naman makapaniwala ang pamilya ni Domingo sa malagim na sinapit ng kanilang kaanak. Katarungan ng sigaw ng mga magulang ni Domingo na labis na naghihinagpis dahil sa walang kabuluhang pagpanaw ng kanilang anak. Si Domingo raw kasi ang kanilang inaasahan at nasasandigan. Mabait at mapagmahal na anak daw ito sa kanyang mga magulang, kaya naman hindi nila matanggap ang biglaang pagpanaw nito sa napakabigat na paraan. Samantala, agad namang iprinoseso ng Valenzuela Police ang crime scene at para sa kanila, malinaw ang naging motibo ng suspect, pagnanakaw. Batay sa kanilang investigasyon, maaaring nanghingi ng pera ang suspect sa biktima at nang tumanggi na itong magbigay, doon na niya naisip na sapalitang kunin ang pera nito pero pumalag ang biktima kaya siya inatake ng suspect. Nang mawalan na ng malay ang biktima, doon na niya tinangay ang cellphone nito, ang ilang mahahalagang gamit at pati na ang pera nito. Sinubukan din daw na buksan ng suspect ang vault sa loob ng silid ng biktima, ngunit nabigo ito. Malakas din ang hinala ng mga investigador na maaaring pinagplanuhan talaga ng suspect ang pagnanakaw sa biktima dahil may getaway vehicle ang nakaabang sa kanya.
Patuloy ang Valenzuela Police upang matukoy ang kanyang kinaroroonan. Gayunman, naging napakailap ng suspect. Pero sa kabila nito, dahil napakatibay ng ebidensya laban kay Roberto, sa dami ng nakasaksi sa kanya, tuluyan na siyang sinampahan ng kasong robbery with homicide at nang maglabas ng warrant of arrest ang RTC Branch 171, no bail recommended o hindi maaaring piyansahan ang kanyang kaso. Kasunod nito, isa si Roberto Guevara, also known as Johnny Bravo, sa mga naging most wanted ng Valenzuela City. Nagpatong ng 250,000 pesos ang Valenzuela City government sa sino mang makakapagturo sa kinaroroonan ng suspect. Ganun pa man, 6 na taon ang nakalipas mula ng maganapang krimen, hindi pa rin napapasagamay ng mga pulis ang mailap na si Roberto Guevara sa kabila ng malaking halagang nakapatong sa ulo nito. Kaya naman parang nawawalan na ng pag-asa ang pamilya ni Domingo na mabibigyan pa ng katarungan ng kanyang pagkamatay dahil sa tagal ng paggulong ng kaso. Hanggang sa dumating ang araw ng December 11 taong 2018, tila nagliwanag ang pag-asa sa pamilya ni Domingo Dimas na makamtan ng inaasam na hustisya dahil sa tulong ng isang impormante. Nahulog sa kamay ng mga pulis ang suspect na si Roberto Guevara na noon ay nagtatago sa Cagayan de Oro City. Dinakip ito sa loob mismo ng kanyang bahay sa barangay Tamblon. Dito na umami ng suspect na siya nga ang taong nagkapatay kay Domingo Dimas sa pamamagitan ng pananaksak sa loob mismo ng bahay ng biktima. Pero depensa niya na self-defense lamang ang kanyang ginawa dahil nauna daw siyang atakihin ito kaya wala siyang nagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Bagay na hindi sinang-ayunan ng korte dahil sa dami ng tinamong sugat ng kanyang biktima kaya hindi maaaring ikatwiran na ito'y self-defense lamang. Hindi rin siya makapagbigay ng sapat na katwiran kung ano ang dahilan ng pag-atake di umano sa kanya ng biktima. Kasalukuyan na siyang nakakulong at pinagdurusahan ang kanyang kasalanan. Sa muli, tayo po ay lubos na nagpapaalala sa ating mga manonood na laging mag-iingat at huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong hindi pa natin lubos na kilala ang tunay na pagkatao. Huwag po tayo agad padadala sa matatamis na salita at pisikal na kaanyuan dahil sa huli, baka ito po'y ating pagsisihan. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli.